Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Matthew chapter 2 verse 16. Sabi dito, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga taong galing sa silangan. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito, mula 2 taong gulang pababa, sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, 2 taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita ang bituin. So, itong tatalakayin natin ito, yung first Christmas, na yung perspective ni Herodes na kaaway. Nung makita niya yung mga wise men na naging furious siya at lahat ng mga bata na 2 taon pababa pinapatay niya kasi nung malaman niyang dinaya siya ng pantas, sobrang galit niya, kaya pinag-utos niya yon na ipatayin ang 2 taong gulang pababa na mga batang lalaki. So, si Herodes, na tinatawag na Herod the Great, siya yung hari nung panahon na yon, sa area na yon. At yung tower niya nanggagaling sa Roma. Yung mga Herodes, meron silang agreement sa mga emperor ng Rome, simula kay Julius Caesar. At siya yung appointed king of the Jews, si Herodes. Kaya dito sa talatang to, merong mga wise men na dumalaw galing pang Babylonia, at sila yung nakakaalam na yung prophecy ni Daniel na after 400 years iahayag ang Messiah. So, nagpunta yung mga wise men dun sa Judea kay Herodes at tinanong nila kung nasaan ba yung Messiah? Saan ba ito panganak? Kaya, nabigla sila na may darating na hari, may darating na Messiah. So, ipapanganak sa Bethlehem. Inusisa niya maayos. So, yung mga banta, sabi, nung ipapanganak sa Bethlehem, at pagkatapos lihim na ipinatawag ni Herodes at yung mga pantas, at pinapunta niya doon sa kung saan ipapanganak ang sanggol. At sinabi niya na pag nakita niyo yon, sasamba siya sa sanggol na yon. Pero iba yung intention niya. Ang intention niya patayin yung sanggol na yon kasi yun ang magiging hari at Messiah. So, si Herod, yung unang Christmas sa kanya ay panahon ng pagsamba or peking pagsamba. Kasi sabi niya dun sa mga pantas, umayo kayo, hanapan niyo maigi ang sanggol, at pag natagpuan niyo siya, ay pupunta ako doon at para siya ay sambahin. Pero yun ay isang pagpanlilin lang, kasi ang intention niya patayin niya yung Messiah, patayin si Jesucristo at ang magiging hari ng sanlibutan. So, yung parang yun yung perspective niya. Parang sa tradisyon, alam niyo yung minsan
ginagawa natin yung pagsamba bilang panata, bilang may gusto tayong gawin, or may gusto tayong matupad sa buhay natin. Pero, ang seasons ng Christmas ay ang tunay na espiritu nito ay ito yung pagpapasalamat dahil yung totoong worship, pagsamba, kasi ang tingin, dahil noon ang tingin ni Herodes yung kapanganakan ng kaaway, kaya gusto niya ipapatay yung Messiah, si Jesus Christ. Nakita niya yung Christmas ay threat sa kanya, kapanganakan ng Messiah, imbis na blessing sa kanya, ay threat yun sa paghahari niya. Maalis siya sa kaharian niya, sa throne niya. So, si Herodes kasi yung makapangyarihan na diktador noon, yung panahon na yun. So, ayaw niya wala yung kapangyarihan niya. Dinidepensahan niya yung katungkulan niya. So, kaya yun ang nagbunso sa kanya para ipapatay yung mga bata na 2 taon pababa, para maprotektahan yung kaharian niya, yung masira yung kinauukulan niya. So, ganun katindi yung pagka-paranoid niya kasi natitreaten siya na yung Christmas sa kanya ay threat. Pero ang Christmas, kailangan ang buhay natin ay pagharian ng Diyos. At tayo ay sumunod, magpaalipin sa yung buhay natin, ang masunod ay dapat ang Panginoon. Dahil siya lang naman ang tanging naghahari sa buhay natin. Yun yung kailangan na i-celebrate natin, yung kapanganakan niya, kasi siya ang walang ibang hari dito sa ating mundo. So, kailangan yung pag-celebrate ng Christmas, hindi lang sa tradisyon, hindi lang sa mga pamahiin, hindi lang sa dahil kailangan i-celebrate ang Christmas, kundi yung commitment natin kay Jesus Christ, hindi sa kasiyahan lang, sa party, sa mga events na sinasalihan natin, sa pagkakaroon natin ng regalo na mula sa magbibigay sa atin. Pero dapat yung puso natin, ang tunay na sineselebrate natin, yung kapanganakan ng Jesus Christ, na mapaglingkuran natin siya, mapaglingkuran at mag-worship tayo sa Kanya, kasi ang Diyos ang hari ng buhay natin. Yung commitment natin sa Kanya. So, let us celebrate our Christmas by commemorating our King. Yung hari natin na hanggang ngayon nakaupo sa trono, na siyang nag-ahari sa buhay natin, na dapat mapagharian tayo, at yun ang dapat masunod. Dahil siya ang promised Messiah who will reign forever and ever. At yun yung sinabi ni Archangel Gabriel. Yun yung kaya niya kinausap si Mary. Ruling the earth and the heaven, our King is there, na maghari sa lahat,
So, yun dapat ang isa